Praise God. Tayo po ay mag-aaral sa gabing ito, sa araw na ito, o sa tanghaling ito, na may paksang ang pananampalataya nagliligtas. I-rephrase po natin, or ipatanong natin, ano ba ang pananampalataya nagliligtas? Sapat na ba na ang sumampalataya lang? Or ano ba ang tunay na pananampalataya? Marahil ay yung pag narinig natin sa pananampalataya, ay yung pumapasok sa atin kung sapat na ba ang sumampalataya lang para maligtas? Or ano ba ang tunay na pananampalataya para maligtas? Ayun po ang mga katanungan. Ang sabi po sa Hebrews 11:6, paniniwala at pananalig. Paano po sa Hebrews 11:6? At kung walang pananampalataya ay hindi maaari maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Sabi po, hindi sapat daw po ang paniniwalang may Diyos. Ibig sabihin pala, hindi pa sapat yung maniwala lang tayo may Diyos. Bakit? Mayroon bang sa talata sa Biblia nagsasabing na kailangan na hindi sapat yung may katibayan ba o may katibayan ba na may sinasabi sa Biblia o sa banal na kasulatan na hindi sapat ang manampalataya lang? Basahin po natin sa Hebrews 2:19 or sa Santiago 2:19. Ang sabi po dito, ang mga demonyo man din daw po ay naniniwalang may Diyos at nanginginig pa. O, diba? Ibig sabihin, hindi po sapat talaga yung sumampalataya ka lang o maniwala ka lang na may Diyos. Ano ba ang kailangan natin? Or sa second na ating pag-aaralan, ang sinasabi, ano ang pananampalataya nagliligtas? Kung ang tao po ay gusto po talagang maligtas, kumbaga, kung gusto mong pumunta sa SM Mega Mall, magtatanong ka at aalamin mo kung paano pumunta sa SM Mega Mall. Tama po ba? Ganon din po sa pananampalataya. Kailangan po alamin natin ang bawat area o bawat hakbang para maligtas. Ang pananampalataya nagbubuhat sa puso. Ayon po sa Kawikaan. Meron palang pananampalataya nanggagaling sa puso. Basahin po natin sa Kawikaan chapter 3. Kung ano ba yung sinasabing pananampalataya nanggagaling sa puso. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong liig. Ikintal mo sa iyong puso. Sa gayoy, makasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan. Diba? Sabi po sa verse 5, tumiwala ka sa Panginoon na buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sabi nga po sa verse 3, huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan, itali mo sa palibot ng iyong liig. Ikintal mo sa iyong puso. Ang ano daw po? Tumiwala daw po tayo sa kanino po tayo tumiwala o tumiwala o manampalataya. Kanino ba tayo magpaniwala? Sa Panginoon ng buong puso. Paano daw po magtiwala o manampalataya ng buong puso? 'Di ba sabi? Pananampalataya ng nagbubuhat sa puso. Tama po ba ang nabasa natin? At sabi sa 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Praise God. Sabi daw po, kilalanin daw po natin sa ating mga lakad. Meaning to say, bawat gawin natin na isipin natin at panghawakan natin na kasama natin ang Diyos.
Be positive po. Sa lahat po ng gagawin natin, manampalataya po tayo. Nandyan po ang Diyos sa ating paligid. Sabi dito, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag manalig sa sariling kawikaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, kanyang ituturo ang iyong mga landas. Pangatlong points na ating, may dalawa daw pong uri ng pananampalataya. Ano po ba yung dalawang uri ng pananampalataya? Letter A, pananampalataya sa isipan lang. Ito'y hindi sapat, sabi sa Santiago 2:19. Kasi nga, ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig, ngunit hindi nangahulugan na siya'y maliligtas. Ibig sabihin, ano po ba ang pinag-aaralan natin? Ay pananampalataya nagliligtas. Meaning to say, hindi lang sapat na manampalataya lang tayo. Kasi ang demonyo naniniwala din. So, di ba? Na may Diyos. Kaya kailangan po natin ang pananampalataya na kailangan natin, yung nangbubuhat sa puso. Ang isang tao ay maaaring maniwala sa kanyang isipan sa ebanghelyo na hindi naman isusuko ang kanyang buhay dito. Meaning to say, marami pong Kristiyano, sorry but I tell you this, na maraming Kristiyanong nananampalataya sa ating panahon ngayon, pero hindi po tiyak na maliligtas. Sabi nga sa isang sa Biblia, may daan na tila matuwid sa daan ng tao, pero sa dulo nito kapahamakan. Minsan, suriin po natin, baka akala natin is tama na yung ating ginagawa. Pero kung ating susuriin, malayo sa pamantayan ng ating Panginoon. Amen. Ang pananampalatayang sa isipan lamang, pero ay nangangahulugan ang pagtanggap sa ebanghelyo na ito ay totoo. Naniniwala tayo sa isipan natin na totoo ang ebanghelyo. Pero kung walang pagsunod, wala pa rin kabuluhan. Sabi nga, faith without work is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. O nga, parang yung demonyo, naniniwala siya, pero useless, di rin siya, di rin maliligtas. Dahil, isang nga yung demonyo nga nag-aaklas pa nga siya, di ba? Dahil kahit alam niya na ayun ang tunay na Diyos, nag-aklas pa rin siya. Letter B, pananampalatayang mula sa puso ang kinakailangan ayon sa Romans 10. Basahin po natin sa Romans. Mas maganda po ang bawat pinag-aaralan natin ay binabasa natin sa banal na kasulatan. Bakit po? Para hindi po tayo maligaw. Huwag po tayong basta-basta maniniwala kung wala sa sabi nga po, kung wala sa salita ng ating Panginoon, wala sa Biblia, huwag po tayong maniwala. Sabi-sabi lang yun. Romans 10:9-10. Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus ang Panginoon at sasampalataya ka ng iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nanampalataya sa puso at sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Iba po, sabi. Kailangan daw po mula sa puso. Ang pananampalataya mula sa puso ay nangangahulugang tao sa pusong pagsuko. Ayun po pala. Malalaman po pala natin na nanggagaling sa puso ang pananampalataya kung ito'y tao sa ating puso, sinusuko natin ang ating sarili. Yung buhay sa obligasyon na nasa katotohanan ng ebanghelyo. Kaya nga, ang pananampalatayang nagliligtas ay ang pagsunod ng buong kaluluwa. Yung naman po pala. Kailangan daw po nating sumunod ng buong kaluluwa, hindi lang sa labi. Parang yung isang talata sa Biblia, ang mga taong ito ay ginagalang ng kanilang labi, pero malayo ang kanilang puso. Kasamaan ang iyong isipin. Kasama ang iyong isipan, damdamin at kalooban. Ibig sabihin pala, kailangan po
Ang pananampalataya mula sa puso, kasama daw po ang isipan, damdamin, at kalooban. Pag sinabi yun, ibig sabihin, walang ligtas. Talagang buong buhay mo, buong puso mong isusuko. Ang pananampalataya na gumagawa ang kailangan. Sabi nga po, pananampalataya plus pagsunod is kaligtasan. Sabi nga sa Santiago 2:14 to 26. Basahin po natin yan. Kung may panahon po tayo, pwede po natin basahin yan sa ating mabahay para mas lalo nating mapatunayan o maunawaan ang salita ng ating Panginoon. Part 4. Tatlong mahalagang elemento ng pananampalataya. Kaalaman. Ayon po sa awit 9:10. Basahin po natin yan. Awit 9:10. Awit 9:10. At silang nangangakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kaniyang tiwala sa iyo sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinapabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Praise the Lord. Diba ang nakakalam, hindi pinapabayaan. Kailangan alamin mo kung bakit ka sumasampalataya. Hindi po kailangan po pagsasampalataya, dapat alam po natin. Parang pag pupunta tayo, kaya tayo pumunta sa doktor dahil naniniwala kang alam ng doktor kung anong gagawin, kung anong gamot ang ibibigay sa iyo. Kaya nga tayo umiinom ng gamot. Ganon din po, kung tayo nanampalatayang maliligtas tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon, kailangan alam po natin at kilala po natin ano ang iyong pinaniniwalaan. Kailangan alam natin kung anong pinapaniwalaan. Pinapaniwalaan ba natin yung patungo sa langit o pinapaniwalaan natin paakla sa langit? Tapos, at sino ang iyong pinapaniwalaan? Baka mamaya, sama ka lang na sama, hindi mo naman po pala alam kung sino. Kailangan po bilang isang Kristiyanong matalino, alam po natin na tama ang ating tinatahak. Dahil nga po ang Biblia nagsabi, may daang tila matuwid sa patingin ng tao. Pero baka tayo po ay, naliligaw na pala na landas. Ang pananampalataya ay nakasalalay sa mga tunay na ebidensya ng mga salita ng Diyos. Ito ay hindi bulag na pagsunod ng kaluluwa. Ito ay hindi paglundag sa kadiliman. Diba? Pagtanggap o pag-angkin. Sabi daw po. Kailangan, kung sumasampalataya, tanggapin natin. Hindi lang natin tanggapin, angkinin na natin ang kaligtasan po. Dahil kailangan daw po ang pananampalataya ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Posibleng kilalanin ng isang tao na si Kristo ay Diyos at itakwil bilang tagapagligtas ng kanyang buhay. Posible pa yun? Oo, kilalanin mo. Kayang kilalanin ng tao. Pero pwede niyang takwil. Bakit? Dahil sa lack of knowledge. Kulang po sa kaunawaan. Konting ano lang nangyayari sa buhay natin. Ano pong nangyayari? Umaalma na agad tayo. Nawawala na agad ang pananampalataya ang tao dahil sa kulang sa kaalaman. Kaya nga po ko sabi, itali mo sa iyong liig. Diba? Bakit? Bakit kailangan mong gawin yun? Para any time, anywhere, any place ka pumunta, alam mo na may Diyos. Ito ay hindi bulag. Ayun nga. Pagtanggap. Okay. Ang pananampalataya ay laging may kilos tungo sa sinasampalatayanan. Kung nanampalataya ka may Diyos, dapat ang gawa mo may patungo sa Diyos. Ano ba? Marunong magpuri, marunong magpasalamat. Marunong ka manalangin. Marunong tayo manalangin.
posibleng kilalanin ng tao, di ba? Sabi nga, posible. Pero, mahirap po. No? Ang pananampalatayang laging may kilos, sabi nga kanina, ito ay pagtalon ng kaluluwa na niyayakap ang inaangkin ang Kristiyanong sinasampalatayanan. Kailangan, angkinin talaga natin. Ibig sabihin, pag angkinin natin, na alam na natin na tayo po ay Kristiyano, dapat mamuhay tayo. Kagaya nga laging sinasabi sa mga saying, tao saan ka patungo, langit ba o impyerno? Dalawa lang po ang patutunguhan ng tao, langit o impyerno. Mamili po tayo sa araw na to, sa oras na to, kung magsisilbi ba, magpatungo ba tayong langit o papuntang impyerno. Hindi po sa nananakot po ako, no? Dahil ang sabi nga, ang panahong ito ay palala ng pala, pasama ng pasama. Kung ating makikita, grabe na ang kaguluhan. May mga kagutom, may sobrang init, may mga digmaan. Ito ang nagdudugtong sa biyaya ng Diyos at sa mga makasalanan. Ang pananampalataya daw po, kung ikay makasalanan, kung ako'y makasalanan, at manampalataya ako sa Diyos, magdudugtong daw po saan? Sa biyaya ng Diyos. Anong biyaya ng Diyos? Ito is good news na may kaligtasan po na inaalok ang ating Diyos. Ito ang kamay na tumatanggap sa ibinibigay ng Diyos. Kaya po, habang may panahon pa po tayo, kailangan po alam natin kung paano manampalataya at sinong pinapanampalatayanan. Hindi po pwedeng basta-basta nanampalataya lang tayo. Ang kailangan po nating pananampalatayang may gawa. Paano po ang pananampalataya may gawa? Dapat po, sabi nga, body, soul, and spirit, kailangan nanampalataya. Dahil hinahanap ng Diyos ang tunay na mananampalataya. Ano ba ang gagawin ng tao upang magkaroon ng siya ng pananampalataya? Unang-una, pakinggan ang salita ng Diyos, which is the Bible. Dahil ito po ang sulat ng ating Panginoon para sa atin. Once na gusto po nating makausap siya, nandiyan po ang Bible. Basahin po natin ang banal na kasulatan. Kung mayroon po tayong katanungan, search the Word of God para hindi po tayo maligaw. Dahil ang Biblia ay parang mapa. Parang mapa papunta sa langit. Kung ayaw mo punta sa langit, huwag ka mag-Bible. Doon ka sa kanto, makipagchismisan ka. Doon ka sa kanto. Tawagin mo yung mga taong hindi naniniwala. Doon ka makisama. Pero kung gusto mong maligtas, palagi ka pong makipag-usap sa Diyos. Pangalawa, kailangan po natin ng pananalangin ayon po sa Mark 9:24. Basahin po natin ang Marcos 9:24. Matthew, Mark, Luke. Kaya napakahalaga po pala talaga ng alam natin kung sino ang ating pinampanampalatayan para hindi tayo maligaw. Pagdakay, sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nanampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Diba? Tumawag yung ama. Sabi, pagdakay, sumigaw ang ama ng bata. Diba? Kulang ako. Kailangan humingi siya dahil kulang siya kulang daw siya ng tulungan mo ko. Kakulangan ko ng panampalataya. Kaya kailangan po natin. Kung tayo po ay may maliit pa lang ang pananampalataya, i-work out po natin. Sabi nga po sa Biblia, kahit magkaroon ka lang ng butil ng mustasa sa pananampalataya, ay pwede mo pong mailipat ang bundok na yun sa pananampalataya. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Dahil sa panamagitan ng salita niya, ay nauunawaan natin kung ano ang plano ng Diyos, anong plano ng pagtubos sa atin ng ating Panginoon. Gamitin at isagawa ang pananampalataya. Ano po ba ang pananampalataya? Kailangan daw po may salita ng Diyos. Gamitin natin ang salita ng Diyos. Amen? Gamitin natin ang pananalangin para daw po tayo magkaroon ng pananampalataya at maiunawa ng pananampalatayang nagliligtas. At sa panahon pong ito'y, hindi na po tayo sa pagtatagan.
Dahil po, ang Biblia nagsasabi, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Paano ka maliligtas o paano ka mananampalataya? Paano mo masasabing gusto mananampalataya kung hindi ka gagawa? Ano dapat natin gawin? Basahin ang Biblia. Pangalawa, manalangin. Pangatlo, gamitin ang mga sinasampalataya natin. Paano po? Gamitin daw po natin sinasampalataya ng Diyos. Ano pong dapat pa natin gawin? I-share po to. Dahil ayun po ang plano ng Diyos. Ang lahat ng tao, wag po tayong maging maging makasarili. I-share po natin kung ano yung natanggap nating biyaya. Kaya po, para sa oras na to, ito lang po ang ating pag-aaralan. Sa susunod po, muli po natin pakinggan at samahan nyo kung pag-aralan ang banal na salita ng ating Panginoon. Sana po ang lahat ng nakapakinig nito ay pagpalain ng ating Panginoon. Sana po ang lahat na makakinig nito ay i-search ang Word of God. Pwede po kayo mag-message. At kung gusto niyo po magkaroon ng Bible study through online, just comment lang po at mahayaan po natin ang Diyos ang gumawa ng paraan upang makadaupang palad namin kayo sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Amen.